Ayun na nga dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang press con nitong si Auntie Claire na kung saan kinaladkad niya itong si John Vic Remulla. Hindi na ho talaga epektibo yung mga banat nitong si Auntie Claire na siya lang mag-isa. Yung tipong question and answer portion sa mga Malacanang press cartel. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga mga kababayan dito sa video na to. Meron hong ika nga napansin itong si J. Guevara. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Lupit talaga nitong si Idol J. Panoorin ho natin to. Ito. May nakita ko. Naku, ano yan? Sa Department of Public Works Naku po. and Highways or DPWH ng Pilipinas, ang lamang ibig sabihin magkasing antas ang posisyon ni na Yusek Maria Catalina Cathy Cabral at Yusek Roberto R. Bernardo. Pareho silang undersecretary ng DPWH. So, ibig sabihin, Nako. yung files ni Cabral Yan. at yung kay Bernardo ay halos isa lamang. So, ibig sabihin, kung lumalabas sa Cabral files ang pangalan ni Sandro Marcos, Martin Romualdez at Marcos Jr., so ibig sabihin, lalabas din yan sa files ni Bernardo. Nako po, bakit hindi ko kaya itignan niya mga files na yan itong si Bernardo? Kasi tama nga naman itong si J. Guevara. Kasi sabi nitong si Boying Remulla, Kesyo, hindi na daw wala nang kwenta yung mga dokumento na yan. Kasi sino pa magpapatunay, nagurgur na siya, di ba? Yung parang sinasabi niya, kung ano man ang sinabi nitong si Leandro Leviste, wala nang kwenta yan. Sino pa magpapatunay, sino pa magsasabi na tama o mali yung mga sinabi na yan, nung mga nakalagay sa mga dokumento na yan. Eh meron naman ho palang Yusek dyan sa DPWH na kung saan malamang sa malamang yung hawak ng mga dokumento nitong si Yusek Cabral, meron din hong kopya itong si Yusek Bernardo. Ayos to Jay magaling, ayos. So bakit nakatuon lang si Bernardo sa mga senator pero hindi niya minimension or hindi niya tinutumbok ang mga congressman na involved sa nakawan sa flood control? Tama naman ho yan si Jay. Diba kasi banat nitong si Bernardo, sino ba? Si Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, Senator Nancy Binay, tsaka itong si Bong Revilla, di ba? Sila talaga yung dinikdik niya. Kung palang talagang meron siya mga dokumento, kasi yung dokumento nitong si Cabral, kung meron din kopya itong si Bernardo, bakit hindi niya idawit yung mga congressman na kala mo ngayong mga panahon na to, ang lilinis. Yung mga congressman na kung saan kaibigan ni Boying Remulla, noong congressman pa siya. Di ba, Jay? Sabi ko. Bakit kaya? Nakakapagtaka. Halos isa lang naman pala kayo ng posisyon Yan. sa DPWH. So kung iisa lang kayo ng posisyon, iisa lang din ng files na pinangahawakan nyo. Kaya naman pala ka, ingat na mailabas ang Cabral files. At galit na galit si Remulla sa Cabral files na hawak ni Leviste dahil nandoon ang mga pangalan ng kanilang mga pinoprotektahan. Yun. At speaking of pinoprotektahan, viral ho ngayon sa mundo ng social media itong mga litanya nitong si John Vic Remulla. Gahain ko itong si Idol J. Subscribe kayo dyan kay J. Guevara. Isa yan sa mga maprinsipyong political vlogger. Yan sila Boss Dada, Banateros, Third Floor Studio. Malulupit ho yan na talagang mayroong prinsipyo yung mga yan. No, syempre, yung ating talagang iniidolo, PH Gen Z. Naku, malupit ho yan mga kababayan. Sa tingin ho natin, pagdating ng panahon, mas magiging mas maraming manunood kay PH Gen Z kaysa kay PH Update. Pagdating ng panahon, kasi yung pananaw ng bata napakahusay ho talaga. Mamaya na yan si PH Gen Z. Dito muna tayo sa Remulla Brothers, pambihira. Tinanggihan ang 1 billion alok para
para takpan ang flood control case. So tinanggap nyo. Tinanggihan daw. So tinanggap nyo. Kasi iba yung lumalabas sa bunganga nyo na tinanggihan nyo yung 1 billion na alok sa inyo para pagtakpan yung flood control. Sino nagbigay pala? Si Martin Romualdez? Si Marcos Jr.? Pambihira, nalilito na ako ha. Ang sinasabi ni John Vic Remulla, tinanggihan daw ho nila yung 1 billion na alok sa kanilang magkapatid para pagtakpan itong issue ng mga maanumalyang flood control project. At yung mga involved dito, tinanggihan. Ngayon kung titingnan ho natin dito mga kababayan, sino bang mag-aalok? Sino bang nadadawit at nasasabit dito sa usapin na to? Sino yung mga matataas na tao na involved dito? Hindi si Diskaya. Diskaya, alokin ka ng 1 billion. Kalokohan yun, takot na lang niya. Di ba? Hindi yan si Diskaya. Yan si, sino pa ba? Yang si Alcantara, yan si Bernardo. Yan si Henry, etong si, ano pangalan to? Yung si Alcantara, Bryce Hernandez, di ba? Silang mag-aalok ng 1 billion. Napakalaking kabalbalan mo niyan mga kababayan. Ang pinaka nasasaktan dito sa issue na to, kahit trust rating at approval rating, si Marcos Jr. So ibig sabihin si Marcos Jr. ang nag-alok sa inyo, gano'n? At itong si Martin Romualdez. Tayo ay nagtatanong kasi hindi klaro eh. Pagka nagpahaging kayo, bribery yan eh. Ba't di mo kinasuhan? Ba't di nyo pinakulong? Yan ang problema pagka mahiling magbida-bida, di ba? Kasi, ba't anak ng toko ay naalok kayo ng 1 billion, ba't di nyo pinakulong? Point blank, pinusasan nyo dapat yan. Kaso ang dating pinagtatakpan nyo, itong issue ng mga maanumalyang flood control. Ang problema dito, so tinanggap nyo. Ito tanong to, so tinanggap nyo yung 1 billion, ganon. Diba? Kasi kung ngayong mga panahon na to, pinagtatakpan, anak ng toko, Zaldico, hindi mapauwi-uwi sa Pilipinas. Martin Romualdez Marcos Jr. wala daw nakikitang mga ebidensya na kukonekta dito sa mga dalawang individual na to dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Ang problema ho dito mga kababayan, pagdating kay Zaldico, AI daw ho itong video. Palakpakan ho natin. So tinanggap nyo nga. Tanong, tinanggap nyo ba yung 1 bilyong alok sa inyong magkapatid para pagtakpan yung mga maanumalyang flood control project? Kasi yung sinasabi nyo na tinanggihan nyo, iba naman doon sa ginagawa nyo na kung saan yun ang kondisyones doon sa alok sa inyo. At dahil ho dyan mga kababayan, siyempre, dire-diretso ho tayo sa ating talakayan. Nako, matindi ho yan. Dito naman ho tayo ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Malupit ho ito. Sec Remulla, sa umano'y ICC warrant versus Sen Bato alleged pa rin. Hanggang ngayon, ano lang naman yun eh. Diversionary tactics itong si Senator Bato de la Rosa. Di rin naman natin maiiwasan na medyo kabahan siya. Kasi mga siraulo na sa pamahalaan ngayon kung ano-anong kabalbalan ang pumapasok sa utak nila. Di ba? Mayroong warrant, walang warrant, sa lakas ng tama nitong mga opisyal na to, hindi na ho natin masabi kung meron ba o wala. Kaya mas maigi, Senator Bato, wag ka na lang muna magpakita. Dahil sa din ng saltik ng mga opisyal ng pamahalaan, pag napagtripan ka nila, naku, wala nang imbestiga, diretsong dahig ka. Diba? At siyempre, hindi ho natin pasadahan dito ang ating iniidolo. Naku, PH Gen Z. Tayo ay naniniwala pagdating ng panahon talagang itong bata na to pagdating sa political vlogging malayo ho ang mararating na to kasi maprinsipyo. PH Gen Z, isa sa mga sinusuportahan natin at iniidolo nating batang vlogger. Sana mga kabataan ganito ang mindset nila pagdating sa politika sa ating bansa. Sobrang bilib na bilib ho tayo dito sa bata na to. Napakahusay ho mga kababayan. Rerekta na ho tayo ngayon. Siyempre, kanino pa ba? Kay Auntie Claire na ho tayo mga kababayan. Panuorin ho natin ang naging press con ho nila sa Malacanang ngayong araw ng anong araw na ba ngayon? Martes, ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Ito ho hindi pa nga tayo sanay sa feeling natin 2025 pa. Ang bilis ho ng panahon. Kaya kayo ho dyan, hanggat kaya nyo hong enjoy nyo ho ang bawat sandali ng inyong mga buhay. Di ba?
Sa kahit na maliit na kaparaanan, hindi kailangan maging magarbo. Yung tipong nagsalo-salo sa kayo sa tinapa, talbos, kamote, saka bagoong. Ako, masaya na ho yan basta sama-samang kumakain ng pamilya. Di ba? Yun lang naman ho yun mga kababayan. By the way, gusto kong i-mega love shoutout itong si mega love shoutout. Tagal na tayo hindi nagme-mega love shoutout dito. Dito kay Ma'am Raspberry. Maraming salamat po sa pagsuporta si PH Update. Asa na ba si Ma'am Ariza yun? Hindi na nagpaparamdam. Nabibisi siguro. At saka yung iba natin mga kasama dito sa PH Update, wala na. Di ko na naririnig. Sino po ba yung mga natin dito? Itong si Sir Jordan Cabico. Nako, itong si Ma'am Raspberry, talagang yan, regular yan. Si Sir Herbiscal, regular din yan. Yang si Mama Esther Michiwake. Naku-miss ko na tong mga to Raymond Federico Picar, mega love shoutout sa lahat Maraming salamat sa mga sumusuporta sa PH Update. Ito na ho tayo mga kababayan, rerekta na ho tayo dito kay Auntie Claire. Direktiba ng kanilang mga ahensya. Magandang umaga po, Sec. John Vic. Magandang umaga po, Aling Claire. Pambira talaga to si John Vic. Hoy, Aling Claire! Huwag mo naman i-aling, nagpapakit nga sa iyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Statement na ba ako? Narinig nyo naman ang pahayag ni Secretary Claire na ang ating Pangulo ay nagbigay ng bagong prioridad para sa local government. Higil to sa sigaw ng tao para maibalik ang tiwala ng mga mamamayan para sa ating mga pamahalaan. There is a crisis of confidence now between the people and the government. That was caused by the revelations of the flood control scandal. Ngayon na nakita natin kung ano ang depekto ng ating budget, ang depekto ng ating gobyerno. Hindi. Merong distrust sa pamahalaan. Ang ating mga kababayan nawawalan ng tiwara sa gobyerno. Hindi dahil doon sa mga nabulgar ng mga maanumalyang flood control project. Malaking kasi nungalingan na naman yan. Diyan bigre mo yan. Nagagalit, nawawalan ng tiwala ang ating mga kababayan kung paano i-handle ng pamahalaan itong napakalaking skandalo na to. Alam niyo ba mga kababayan kung point blank pa lang sa damukal na yung mga nakulong dyan, sa tingin niyo ho ba nandito ho tayo sa usapin na to ngayon? Wala ho tayo ngayon dito sa usapin na to. Diba? Nandun tayo sa usapin na kung saan pinupuri at pinapasalamatan ng sambayan ng Pilipino ang Marcos administration dahil sa napaka-superb nilang paghawak dito sa usapin ng mga maanumalyang flood control project. Kaso hindi 'yon ang suma. Kaya wag nating sabihin pwede. Merong maliit na factor 'yon na nawala ng tiwala ang ating mga kababayan sa pamahalaan. Maliit lang, pero mabilis ma-regain 'yon kung sakaling napaka-decisive ng pamahalaan sa pag-resolve nila sa mga ganitong klaseng issue na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Kung ganitong mga DILG secretary natin, mas maiging wala talagang approval at trust rating na kung sasadsad yan. Ginagawa lahat ng ating Pangulo para pumarehas ang laban. Kala ko ginagawa lahat ng Pangulo para makuha lahat ng pera ng pamahalaan. Mali. Tiyatama niya ang mali sa DPWH, tiyatama niya ang mali sa national government, at pinapalakas. Grabe no, dati wala namang ganyan yung pinapagod ko ni Marcos Jr. no. Akala siguro ni Marcos Jr. Hindi na gumagana si Auntie Claire sa pagpapapress con. Ikaw bukas kayo naman nakasalang dyan. DILG kayo naman magsasalang bukas dyan. Bukas ibang ahensya ng pamahalaan, di ba? Yun ang mindset nila Kala nila pagka nagsalita si John Vic, nagsalita si Herbosa, nagsalita si Auntie Claire, nagsalita yung kung sino-sino man dyan sa press con itong si Auntie Claire, babalik yung tiwala ng ating mga kababayan dito sa adik na presidente na to. Hindi mangyayari yun. Ang ating mga kababayan ngayon, dahil panahon na ng new media kung tawagin, hindi na ho tayo madadala doon sa mga cheap na salita na nang gagaling sa bunganga nitong mga hindi mapagkakatiwalang mga individual kagaya nitong si John Vic Remulla. Niya ang lokal na gobyerno. Kung titignan nyo, ang tawag namin dyan ay friction cost. Mas mataas ang friction cost sa national government kaysa local government. Kaya magbibigay siya ng lalong malaking kakayahan sa ating local government sa pamamagitan ng local government support fund at iba pang mga paraan. Kung titignan nyo, ang maraming proyekto ang nakalahad ng ating Pangulo
Unang-una dyan, sa batay ng ating sa Department of Education, meron tayo nakalaan na 40,000 schoolrooms in 1 year na itatayo. Ito ay PPP project na ako hinihinarap ko sa ating Pangulo at sa ating Private Sector Advisory Council na ida-ida na sa local government units yan. Nagagaranti ko kung nasa local government units daan yan, ang cost ng classrooms will go down by 40% at the minimum. And the local economy will be stimulated as well. Kinusap ko mga governor, kinusap ko mga mayor, yung mga highly in need sa mga classroom to schoolroom to student ratio, at sila'y pumapayag. May din doon, marami tayong problema sa housing na gusto rin natin idaan sa local government units na matibay na mararamdaman ng ating mga syudad na mabibigyan ng housing lalo na ang ating mga pinakamahirap, mga informal settlers, yung mga rural informal settlers. Babalak natin gumawa ng communities para sa ating mga rural workers. Ang poorest of the poor ng ating bansa ay nasa agricultural sector. Ang balak natin ay palakasin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng ibaba ang kanilang cost of living. Sa tingin namin, ang rural housing, urban housing, ay ito'y malaking bagay na magagawa para maitawid ang bawat Pilipino mula sa kahirapan. Ito ang kakayahan ng local government. Ito ang kakayahan ng local government code. Pero sa ilalim ng ating Pangulo, pinalakas niya ito, nilagay niya ng pondo at bigyan niya ng tiwala na ang local government mismo ang siya mag-uusad ng national development. Yan na po. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Okay. So, magandang araw po. Okay, sa 2026 national budget, malinaw ang direksyon ng ating Pangulo. Ano? Ito ay ang Makuha lahat ng pera ng sambayan ng Pilipino. Malinaw daw ang direksyon. Manakaw lahat ng pera. Hindi, gusto ko, mga kababayan muna natin ang sasalansan dito sa video na to. Di muna ako magsasalita. Gusto kong marinig ang punto de vista ng bawat isang mga kasama natin dito sa PH Update. Diyan sa mga pag-uusapan nila na yan sa press ko nitong si Ante. ilapit ang serbisyo sa tao sa pamamagitan ng mas pagpapalakas, paglinang ng kakayahan at pagpapaigting ng pananagutan ng ating mga local government units o kanayunan. Ang paniniwala po ng administrasyon ay Forward na ho natin. Walang kwenta mga pinagsasabi nitong kalbo na to. Q&A ho kagad tayo. For Sec. Remulla po muna, mag-follow up lang po kami regarding po dun sa anti-EPAL provisions. Kanina po in-encourage nila yung mga citizens na i-report kung may magva-violate na LGU. Ano po ba yung possible sanction na pwedeng kaharapin ng mga magva-violate ng anti-EPAL policy? Marami yan eh. Everything from... Ano ba ito? Titignan ko yung... Meron kami mga administrative cases na pwede i-file sa kanila. Anything from suspension to preventive suspension to yung marami... Puro admin case ang pwede i-file sa kanila. Hindi criminal. Tapos, bali ngayon po, pwede na po mag-report ngayon yung mga tao. Oo. Pwede na. Oo. Pwede na. Oo. Saan po kaya pwede? Mag-post lang naman sila. Hindi, kunin yung number ni John V. Remulla. I-report nyo lahat sa kanya. Sila makikita kagad namin yan eh. Di ba? Kunyari 1 million yung mga nag-post, makikita nyo pa. Paulo talaga. Siguro pag-aaralan namin yung buhay yung isumbong sa Pangulo pero na DILG level para doon Wala nila na ba? Wala na bang isumbong sa Pangulo? Ang toko, hindi pa nga natin nagamit, tinanggal na kagad. di-report talaga kung Ganyan. kung sino Ay, yung nag-e-epal ng Mga kababayan muna pala natin ang bibira dito kay John Vic. Ito na. Kayo na ho Thank you bibira po. dito. For Acting Secretary Toledo po, regarding po dun sa na-mention kanina na spending po, nung last quarter po ng 2025, medyo bumagal raw po yung nung last year, bumagal raw po yung spending for infrastructure after magkaroon ng investigation dun sa mga sa public flood control project anomalies. Bumilis po ba yung spending nung last quarter last year? okay. We haven't received the report as of for the last quarter,
But definitely, nag-increase po yung ating mga spending. Not just only for the infrastructure, but overall, yes, we're looking at mag-increase yung spending natin for the 2025. We haven't received yet the last quarter report or the cash operations report coming from the Bureau of the Treasury, wherein we have to base that and analyze that COR once we receive the report coming from the Bureau of the Treasury. Tapos regarding po dun sa previous secretary po ng DBMC, Sec Pangandaman, na-mention po nila na may proposal to put a 5% cap on unprogrammed appropriations po. May plan po kaya yung DBM na implement yun for the 2027 budget? Okay. Sa ngayon, malinaw po ng ating unprogrammed appropriations ay mababa na ngayon. So that is around 150 billion na lang po tayo for the 2026. And most likely, yes, we will look at that unprogrammed appropriations na dapat mas mababa pa siguro sa ngayon. But ang sasabihin ko lang po, ang unprogrammed appropriations po ay hindi naman po siya masama. Okay, hindi siya illegal. Actually, may decision na po dyan ang Supreme Court as far as the unprogrammed appropriations is concerned. Pero of course, para sa amin siguro, titingnan na lang mabuti kung anong nararapat lang doon sa unprogrammed appropriations na nakalista. Isa doon ay yung tinatawag nating foreign assisted projects. Kasi mayroon tayong sinusunod po in terms of determining what should be in the program and for the unprogrammed. Para sa foreign assisted projects po, may cut-off po tayo kung ano dapat ilagay sa program appropriation. Yun yung mga perfected loans or contract within the budget preparations, which is until May or June 30 of 2020. Halimbawa, this year for 2027, June 30 of 2026, dapat may perfected loan. For those loan na wala pa siya after that June 30 cut-off, we have to put that in the unprogrammed appropriations. Kaya mahalaga rin po, kasi po, kung once, halimbawa, next year na approve yung loan, wala tayong source of appro para ma-implement yung proyekto. And what will happen? Madidelay po ang implementation ng ating project. So, ganun po yung So, I think unprogrammed appropriation is also very important. Final question na lang po sa akin. May naging instruction po ba si President Marcos regarding sa unprogrammed appropriation for the 2027 budget? Meron po ba siyang naset na parang cap tulad po nung 2026? Okay. Wala pong instruction ang ating Pangulo, pero from our end, from the economic matters and from the public financial management perspective, mayroon po tayong sinusunod that at least within 5% of the total program of the budget. Ganun po siya. Hindi siya sinasabi, pero mayroon tayong sinusundan na international benchmark at the same time naaayon din sa batas. Thank you po. Sunod po na tanong, Daryl Esguera, PNA. To Secretary Toledo po. Sir, for 2026, magkano po yung NDR, IMF, or Calamity Fund? And yung mga disaster response agencies, magkano yung respective QRFs nila? Okay. Para hindi tayo, siguraduhin ko lang kung magkano yun talaga. Okay. Okay. Ang nakalagay po sa ating National Disaster Risk Reduction Management Fund ay may kabuang appropriations na 39.8 billion na maaring gamitin para sa reconstruction, rehabilitation, repair, aid, relief, and other works or services, including pre-disaster activities in connection with the occurrence of natural or human-induced calamities, epidemics as declared by DOH. Also included there is crisis resulting from armed conflicts, insurgency, terrorism, and other catastrophes occurring in the current or two preceding years. Okay? So, mayroon pong under that po, sabihin ko na rin po, nandyan po yung ating 15.33 billion para sa Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program for local government units. Under that. That is, tapos po, may karagdagan po dyan na QRF. So, ang QRF po natin dyan, mayroon din 10.685. Okay? Na QRF at, I don't know if you're interested to know the details of that, we can provide you, but that's also available
on our website. Okay. 10.685. If in case kulangin, sir, may mga funding sources pa ba na pwedeng itap? Oh yes, kasi ang ating QRF po, pwede mag-request po ang ahensya once they reach that 50% of their QRF has been utilized, pwede silang mag-request po uli for replenishment that will be charged against the MDRIM Fund or National Disaster Risk and Management Fund. Thank you, sir. Thank you. Sunod po na katanungan, Kenneth Pasyente, PTV4. To Secretary Toledo po. Sir, good morning. Balik lang po ako doon sa unprogram appropriation, sir. Ano po yung naging batayan ng pag-veto doon po sa prior years LGU shares na nakapaloob po sa UA? Okay. Lilinawin lang po natin yung sa prior years sa LGUs Ano po kasi yan? Kailangan po kasi may certification yan from the Bureau of the Treasury na may nakolekta na sa mga mini hydroelectric corporations or mines. So, sa ngayon po, wala po pa kasi siyang certification kaya po siya nakalagay sa unprogrammed appropriations. At the same time, na-veto yan, okay, under this current year. So, ang mangyayari po dyan, once we receive right now for this 2026, when we are planning for 2027, we will now include that in the program appropriations for 2027. So once we receive the certification that they have received by the Bureau of the Treasury na meron na pong nakolekta for those para sa mga mini hydraulic plants. Kasi collection po yan, may income na share po yan kasi ng bawat LGU kung nasaan po yung planta. Para po sa huling katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning. Secretary Mulya, follow-up lang dun sa Apple politicians. Yun pong sinasabi ninyo na suspension, yun na po ba yung pinakamabigat na penalty for the Apple politicians? And is that enough to discipline them? Well, we can, kung recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. So there's still a possibility na There still masampahan is. sila ng... Depends on the appreciation of the ombudsman. Kung recidivist na talaga. Kasi minsan yan, sasabihin mo na, tapos tuloy pa rin sila. Minsan sabihin nila hindi sila. Pero the mere fact, kung makita nila yung mukha nila doon, dapat it's their obligation na tanggalin yan Diba? Kasi may anti-Apple campaign na nga. Okay. So, does it mean that there's also a possibility for them to be removed from the post? Di siguro ganun ka, ang removal from office is basis of graft. Most often not graft or other severe forms of violations. Pero yung suspension, I think, is already a grave punishment para sa mga ganyan. Sir, last na lang. Do you see the need for legislation to make more, mas mabigat Para na may ngipin sanction? talaga, no? Oh, I believe so. Dapat gumawa na sila. Kasi sa ngayon, yung anti-Apple campaign was only born out of sa frustration ng mga tao in the last 15 years. So wala pa tayong codified conduct para dyan sa anti-Apple campaign. It'd be a great help if the national legislature made steps para talagang mabawal yan. Thank you, Sec. Thank you. Last two question po pala. Tuesday, new DCWB. To Secretary Remulla, sir. Sir, we understand na ang budget ng DILG for this year is about 308 billion pesos. Yes. And big part of that is mapupunta sa Philippine National Police. And we know also na parte rin ng budget ng PNP yung intelligence fund nila. So, we just wonder, sir, kung paano nagagamit itong intel ng PNP considering na up to now, hindi pa natin nakikita si Zaldico, wala pa rin si Harry Roque, hindi pa nahuhuli, nandyan pa rin nakakawala si General Bantag, hindi pa rin nahuhuli. Ano kaya ang posible nating maging development sa mga wanted persons na ito this year? Well, mas mabuti siguro na si General Nartates ang tanong niyo para dyan kasi siya ang may control ng Intel Fund ng PNP.
But you're gonna have to commend the PNP also kasi kung ayon sa latest survey, nung nireform natin ang lahat ng processes, ang guidelines, ang codes of behavior, the PNP now enjoys the highest trust rating ever according to Okta. I think we're almost at 80% trust rating sa mga pulis ngayon. So, yung cherry picking na nakikita natin sa mga kukonting taon na yung 3 taon sinabi mo, does not reflect on the overall performance of the PNP. Focus crimes are down, index crimes are down, smuggling is down. Lahat ng mga major accomplishments ng PNP, makikita nyo na. And the discipline and the morale of the PNP is higher than it's ever been. Mas professional silang yan. Yes, sir. We acknowledge naman, sir, yung kanilang ibang accomplishments. But these 3 persons, sir, are valuable. Yes, Valuable Zaldico is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero verify pa namin. Pero nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Zaldico kung nasa Portugal talaga siya. Pagdating kay Harry Roque, cancelled na ang passport niya. So it's only a matter of time na papabalikin na siya dito. As far as Bantag is concerned, he is last track to be in the Cordillera region and we are closing in on him. Last, Sir Ivan Mayri na po muna. Okay po. Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, just on the extradition of Zaldico, do we have a specific timeline as to when the president expects him to be back in the country? Siguro DFA ang tanong nyo. Sila makakalam yan. Right, sir, more details lang because it's a big issue for a lot of Filipinos here. Ito pong, is it the first time that the Philippines is going to ask for the return of a Filipino from a country where we don't have an extradition treaty? As far as I know, yes. But you cannot quote me on that in verbatim kung factual lang sinabi ko. But as far as I know, yes. Yun lang. Sir, we know you're very close with the ombudsman. You have a personal relation with him, and I know that you discuss things as well at home. Matagal ko nang kilala. Sir, ano po yung ibang options ng Pilipinas in terms of apprehending Zaldico aside from applying for an extradition treaty? Si Secretary Toledo ang head ng Mossad ng Pilipinas ngayon. Siya nang bahalang dumakip sa kanya. But no, we do not practice extrajudicial means of acquiring jurisdiction over a person. So we will always go through the rational, legal, and acceptable ways of acquiring jurisdiction over a person. Sir, last from my end. Sir, follow-up ko lang po. Yung alleged arrest warrant against Senator Ronald De La Rosa because you mentioned... Alleged pa rin siya hanggang ngayon. Sir, pero kapatid niyo po yung nag-announce na meron. Oh, sabi niya. Pero as far as I'm concerned, wala pa ako nakikitang formal copy of a warrant of arrest or request for an arrest from the ICC. So just to make it clear, the DFA, neither the DFA nor the LGU, the DILG, PNP, nor the Center for Transnational Crimes have received a formal copy of the warrant of arrest. However, there are several people who claim to have seen a copy, but the formal copy has not been yet shown to us. So, as far as we are concerned, wala pa talagang warrant of arrest. Sir, sorry, pahabol na tanong, phone-in question. Ano daw po yung inyong reaction with regard to the alleged corruption in the Bureau of Fire Protection, given that it was mentioned earlier that LGUs will be receiving about 1.49 billion pesos in fire code fees? Yes, yung fire code fees yan. It does not go to the LGUs. It is paid to the LGUs and the LGUs remit it to the National Treasury, which is then used as a trust fund for the BFP. Sir, yung kumikickback daw po yung mga taga-BFP sa pagbili ng fire extinguisher at iba pang yes, equipment. 100%. In fact, naglagay na kami ng special task force
bumili na kami ng 14,000 body cameras, several thousand of which will be attached to the mga fire inspectors. So may script na sila. May sasabihin na andito po kami para sa fire inspection. Ito po ang pwede namin sabihin, ito po ang pwede namin gawin. Lahat ito naka-body camera. So, upon inspection, sasabihin niya kung ano nakikita nila. Kung wala silang makitang violation, right there and then, kailangan ibigay na nila yung certificate and yung digital copy is to follow. So, wala nang delay. Kung sisitahin nila yung fire extinguisher, dapat sitahin nila properly, sabihin nila kung ano ang defect, pero hindi sila pwede mag-recommend kung ano ang bibilihin na fire extinguisher. Ilan pong officials ng BFP are we looking at? 100% of all fire marshal, fire safety inspectors. Ilan yan, Yusek? Around 10,000 all over. Sir, sorry, I mean, ilan po yung iniimbestigahan natin? Persons of interest natin? Ngayon, ang formal inimbestigahan namin is the former Bids and Awards Committee last year, and the several personnel from the QC Fire Department and from the NCPRO and the general leadership of the BFP. Para po sa huling katanungan, Ivan Mayrina, GMA7. Yes, Secretary, by empowering the LGUs in the implementation of infrastructure projects, we are giving them a bigger say, which means bigger discretion that was previously exercised by district representatives. So as a former local chief executive, sir, how are mayors or governors better than district representatives as custodians of public funds and as implementers of projects? Well, first and foremost, they all want the same thing. Gusto naman nila mag-develop ang kanilang lugar. That is their mandate and that's what they are after. Yung mga congressman naman, hindi natin mamasamin na gusto nila talaga gumawa ng basketball court, gusto nila gumawa ng kalye, gusto nila gumawa ng water impounding areas. Pare-pareho lang ang intensyon. Ang pinagkaiba dyan ay yung friction cost. Just to give an example, sa Cavite noon, gumawa kami ng 16 schoolroom building sa isang munisipalidad doon. Ang cost namin was 21.5 million. Something like that, mga 21 plus million. Gumawa ang DPWH exactly the same. 16 schoolroom building 1 kilometer away. Ang cost nila was 36 million. So makikita mo yung friction cost. For exactly the same product, ang ginagawa ng local government at ginagawa ng DPWH nung panahon na yon, ang price difference nila is 40 to 50% difference. So naniniwala ko kung habang may reforms na ginagawa sa DPWH, ang local government ang best venue para makuha natin ang maximum benefit para sa mga katauhan. And what accounts for that friction cost? Yun ba yung, corruption? Well, that's the other word for friction cost is corruption. Thank you. Okay. Salamat po. Yun ang po ang huling katanungan niyo, si Claire. Maraming salamat, Secretary John Vic Remulla, and of course to DBM Secretary Rolando Toledo. Maraming salamat sa inyong mga pagpapaliwanag at napakaliwanag. Salamat po. Opo. Thank you po. Thank you. Thank you everyone. Thank you. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, ano po ang guidance ng Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure? Because I understand even Special Advisor Azurin mentioned that they are planning to send a formal letter to the Office of the President for clarification and guidance as to what will happen to ICI. Kasi kailangan din naman daw mag-prepare ng mga hinire nila ng mga tao. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. So kung sila po ay susulat sa Pangulo, hintayin po natin ang kanilang panawagan sa Pangulo para po masagot naman ito ng Pangulo.
But does the President plan to replace the 2 commissioners who resigned from ICI? Wala pong nakakarating sa akin, on my part, on my end, wala pa po sa ating ipinaparating na anumang update kung magkakaroon po ng replacement. Pero ngayon po ba, last na lang po, may na-mention po ba si Presidente if there are plans to abolish ICI considering na marami na nga po, na-accomplish na nila yung ilan doon sa mga mandates nila? Sa ngayon po, wala pa rin pong ipinaparating sa atin. Siguro po kapag nakapagbigay na po ng letter si General Azurin at nasagot po ng Pangulo po, bibigyan ko po kayo ng update. Sunod po na katanungan, Jean Mangaluz, Pulsar.com. Good morning po, Yusek. May timeline na po ba yung gawa ng mga agencies ng mga anti-Apple guidelines? Kasi diba task sila to make one. Tapos, meron din po bang specific na hinahanap yung Pangulo about these guidelines? Sa ngayon po, makikita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-Apple. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Tingnan po natin ang mga guidelines, pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters. According to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan maliban po sa statement na yan na atin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-Apple bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So, dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana magamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay in-issue ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail
ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong yung garantor, pag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya nung panahon ng dating Pangulong Duterte.